My dear brothers and sisters, the Lord be with you. And with your spirit. Proclamation from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. The angel Gabriel was sent from God to a town of Galilee called Nazareth, to a virgin betrothed to a man named Joseph of the house of David. And the virgin's name was Mary. And coming to her, the angel said, "Hail, full of grace, the Lord is with you." But Mary was greatly troubled at what was said, and she pondered what sort of greeting this might be. Then the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. He will be great. He will be called Son of the Most High, and the Lord God will give him the throne of David, his father. He will rule over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end." But Mary said to the angel, "How can this be, since I have no relations with a man?" And the angel said to her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, look at Elizabeth, your relative. She has also conceived a son in her old age. This is the 6th month for her, who was called barren. For nothing will be impossible for God." And then Mary said, "Behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done to me according to your word." And then the angel departed from Mary. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good evening pong Pasibayo Kakayungan. This is the last day of our simbang gabi. Paki-greet po natin ng good evening yung ating mga katabi. Sige ho. Good evening ho. Good evening ho. Good evening ho sa kasama ninyo. Maria, you are highly favored. Tingnan niyo ho yung salita. You are highly favored. Penwana naka ningginu. Maria, God, or you have won the favor of God. Inong salita ay favor. Anong ibig sabihin ng favor? Favor is to prefer, to choose over the others. Kaya nga ho meron hong salitang pinaboran. You choose that one over the others. O kaya ho meron hong salitang paborito, favorite. Halimbawa ho, I favor caldereta over nilaga. Sa sasakyan, you may favor Toyota over Mazda. Yung daddy ko ho, he favors Sabong over Mahjong. Sa basketball ho, you may favor Kobe over Steph Curry. Favor is to prefer, to choose over the others. At ang Diyos ho, ang pumili, yung kanya hong pagpili
arbitrary. Ibig sabihin ng arbitrary, there is no convincing reason kung bakit yun yung kanyang pinili. At yun naman kung kanyang pinili, si Maria, yung pinili, ang reaction niya, why me? Ang dami namang iba. Bakit ako pa? Mary happened that he was chosen, favored by God. And what happened to Mary is actually happening to us. Palagay ko yun talaga yung good news. Ang good news ay gusto ka din ng Diyos. Pinapaboran ka din ng Diyos. Burina ka. Burina kang maging kayabe, king gagawa na. Gusto ng Diyos na isama ka din niya sa ginagawa niya. Father, ano bang ginagawa ng Diyos? Sabi ho ng ating reading, for God, there is no such thing as impossible. There you go. God loves to do what is impossible. Gusto ka nang isama ng Diyos sa ginagawa niya na parang tila mukhang imposible. Halimbawa, yung birhen, pero manganganak, seemingly impossible. Ang Diyos gusto kanyang isama sa kanyang ginagawa. Halimbawa, itang pakakalulu, magumpisa ng masensu dahil sa tulong mo. Seemingly impossible. Yung pinupukpukan, pinagsasabihan, ngayon, kaya mo ng pagkatiwalaan. Seemingly impossible. Itang mahilig king pate, seemingly impossible, ngeni, bisane king payapang biye. Yung pamilyang solo-solo, ngayon, pamilya ng salo-salo. God loves to do what is seemingly impossible. Ang kaibahan ho ni Maria at tayo, the difference between Mary and us, hindi ho yung pinili si Maria at tayo hindi pinili ng Diyos. That's not the difference. The difference is, si Maria may Bisaya, Burina. She wanted to do even the impossible. Tayo, gusto mo ba? Do you like to do what God wants to do? The impossible? Sabi ho ng anghel, Mary, the Lord is with you. Inginu at suyakeka. Ingburin ang sabihan, ing Pasko at suyakeka. Ibig sabihin ho, yung Pasko hindi lang hinihintay. Ang Pasko nasa sayo, ginagawa. Ang Pasko hindi pinapanood, eya panalben at lalawen. Ang Pasko, sinisimulan, babayitya, papaltoya. Ang Pasko hindi pinapakinggan. Ang Pasko ay pinaparamdam. Tanong, gusto mo ba? Simulan, ipaltome ing Pasko, king obra mo. Simulan, ipakit mo ing Pasko, king pamilya mo. Simulan, ipaltome ing Pasko, king kabyayan you. Ang tanong lang naman, gusto mo ba? Dahil ngayon na ho ay huling araw ng ating simbang gabi, pasalamatan ho natin yung mga gusto nila, ginawa nila, pinaramdam nila ang Pasko. Una ho, yung ating mga officers, Chapel Pastoral Council, sila ho yung unang dumarating para ihanda ho itong ating lugar. Sila din ho yung huling aalis
palakpakan ho natin yung officers ng ating Chapel Pastoral Council. Burida, Gewada, Inyasi, Nuyula. Pangalawa ho, yun hong ating mga knights na gabi-gabi, susuyo at magsilbi para kinggino. Palakpakan ho natin yung ating mga knights. Ganun din ho yung ating nagpapakommunyon. Ito hong tatlong hari, palakpakan ho natin sila. Yung ating mga nagbasa, mga lectors and commentators na kasama natin sa buong 9 days, palakpakan din ho natin sila. Saka ho yung mga nag-practice ho gabi-gabi, yung ating choir. So ready na ho sila sa susunod na simbang gabi. Palakpakan naman ho natin yung ating choir. Maraming salamat ho sa boses, sa musika, sa tugtog that you offered to the community. At syempre ho, sa lahat ng maging mass sponsors, palakpakan din ho natin sila for your generosity. Hindi nyo lang ho pinakinggan, kundi pinaramdam ang generosity ng Panginoon. Finally ho, sa lahat ho ng nagsimba, nakasama ho natin sa simbang gabi. Maraming salamat ho. Palakpakan niyo ho ang inyong mga sarili. Huling araw na ho ng simbang gabi. Bukas ho ay simbang Pasko. Yung siyam, simbang gabi. Yung pang-sampu ay simbang Pasko. Ano? Bisaka. At Chokeka. Amen. We all stand.